Kabanata 4671. Hindi ito ang aking pera, ito ay isang maliit na regalo mula sa aking anak na babae. She said she's planning to use this money for her marriage. She wanted you to keep it. Matingkad na ngumiti si Darwin, ang halaga ay hindi ganoon kalaki at ito ay 1.2 milyon lamang. Napaawang ang bibig ni Harvey sa maayos na pirma sa tseke. Kung talagang kinuha niya ang pera, iingatan niya ang kay Shay na regalo sa kasal. Itong tusong matandang sorrow, mabilis na inabot ni Harvey ang palso ni Shay. Hindi na siya mapakali na magsalita. Nanginginig si Shay, at pulang-pula ang mukha niya. Ito ang unang pagkakataon na naging malapit siya sa isang lalaki. Maya-maya ay humiwalay na si Harvey. Hindi na dapat magkaroon ng malaking problema. Siguraduhing maligaw sa asin sa susunod na ilang linggo. Gayun din, tandaan na huwag gamitin ang iyong enerhiya. Babalik ka sa normal pagkatapos nun. Isa pang bagay, mas mabuting huwag mong samantalahin ang ibang tao gamit ang iyong martial arts kailanman. Hanggat magiliw ka sa lahat, hindi ka na muling mauulit sa ganitong sitwasyon. Pero kung susubukan mo pa ring magpakitang gilas pagkatapos nito, masisira mo ang iyong sarili ng tuluyan. Hindi maganda ang impresyon ni Harvey kay Shay, ngunit handa siyang bigyan siya ng pagkakataon kung plano niyang magbago. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasanay ng martial arts ay hindi isang madaling gawain. Salamat, Sir York, tahimik niyang sabi bago pa man maibuka ni Darwin ang bibig nito. Magiging mabuting tao ako, tatandaan ko lahat ng itinuro mo sa akin. Walang katapusang paghanga at papuri lang kay Harvey ang mayroon si Shay. Tutal, isang sampal lang at nagawa niya siyang pilayin. Hindi rin siya mahihirapang iligtas siya. Safe to say, magkaiba ang dalawa bilang gabi at araw. Anong karapatan niya para magalit? Hindi. Ito ay hindi sapat. Kinikit ni Darwin ang kanyang mga mata, mukhang galit na galit. Si Sir York ay nagtaksil sa kanyang sariling mga prinsipyo para sa iyo. Kahit ano pa, kailangan mo pa rin siyang pasalamatan ng maayos. Tingnan mo, napakaraming tao dito, ngunit walang naghahain sa kanila ng tsaa. Ang young master ay kailangang maghain sa amin ng tsaa mismo. How about this? Dapat waitress ka na dito simula bukas. Naiintindihan mo ba? Sa ganoong paraan, hindi mo lamang matututunan ang iyong aralin, ngunit mauunawaan mo rin sa wakas na palaging may ibang tao na mas mahusay kaysa sa iyo. Dapat matuto kang mabuti sa tabi ni Sir York. Natigilan si Shay. Pagkatapos, mabilis siyang sumagot, naiintindihan ko. Pupunta ako bukas. Si Harvey ay ganap na nawala. Sa tingin ko hindi ito nararapat, Darwin. Siya ay isang dalaga. Kung pupunta siya dito, pagkatapos ng lahat, ito ay isang geomancy shop. Hindi pasok si Shay dito. Agad na pinutol ni Darwin si Harvey. Hindi siya makapagsanay ng ilang linggo, Sir York. Kung natututo siya sa iyo, magiging kalmado na ako. Kung tutusin, dapat aminin ng mga tao ang kanilang mga pagkakamali. Natural lang yan. Don't worry, she's a volunteer. You don't have to pay her at all. I'll even get a chef here to cook you food. Napatikip ng ngipin si Shay matapos marinig ang sinabi ng ama. I'll do what I must. Sir York, tahimik niyang sabi. I won't make things harder for you. Just treat me as your maid. Biglang sumakit ang ulo ni Harvey. Maganda ang mukha ni Shay, pero hindi talaga siya dapat layaw at spoiled. Oh, Sir York, nasasaktan ka ba na hayaan ang isang magandang babae na tulad ng aking anak na mag-labor work? Well, paano kung ito? Si Darwin ay parang nag-iisip para kay Harvey. I heard you're divorced. May plano ka bang magpakasal ulit? Medyo matigas ang ulo ni Shay, pero maganda ang katawan niya. Maganda rin siya. Ito lang ang meron sa anak ko. Iiwan ko lahat ng kayamanan ko. Enough. Enough already. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Harvey, at mabilis niyang pinutol si Darwin. Para sa kapakanan mo, hahayaan kong magtrabaho si Shay dito. Ayoko rin namang samantalahin kayong dalawa. Babayaran ko siya gaya ng binabayad ko kay Castile. I'll treat her like a man.
She can stay as long as she work. Kung hindi, sisipain ko siya agad. Oo naman. Ganon, sige sa akin. Tuwang-tuwa si Darwin na ang isang malungkot na lalaki at isang babae ay palaging magiging malapit sa isa't isa kapag pinagsama. Bakit dito ka pa nakaupo, Shay? Hindi mo ba nakikita na ang gulo ng Fortune Hall ngayon? Sabi niya, linisin mo ang sahig ngayon. Galit na sumulyap si Shay kay Harvey at nagsimulang tumayo. Nadadapa siyang lumabas para linisin ang lugar. Gayunpaman, ang isang babaeng tulad niya ay hindi pa nakakagawa ng mga bagay na tulad nito. Dahil doon, natural na sa kanya ang magtrabaho ng mas simpleng gawain. Tahimik lang si Harvey kahit kumikibot ang mga mata. Si Castile naman ay excited na tinuro ang buong lugar sa kanya. Dati, kailangan niyang linisin ang lugar. Ngayong may ibang tao na naruroon upang pumwesto, nabuhayan siya ng loob. Napabuntong hininga si Harvey, saka sinulyapan si Darwin. Magaling na kayo ng anak mo. Anong balak mong ipagawa sa akin? Mas mabuting maging isang bagay sa loob ng aking kakayahan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng diretsyo. Hindi ko kailangan ng ibang tao na nagtatrabaho dito. Tumawa si Darwin. Ilang sandali pa, tumingin siya kay Harvey na may malungkot na ekspresyon. Alam ni Mr. Gibson ang nangyari sa atin. Gusto kanyang makita, sabi niya. Mr. Gibson, si Quill Gibson. Natigilan si Harvey. Sa ngayon, nakita na niya ang karamihan sa mga kilalang tao sa 6 na hermit families. Gayunpaman, si Quill ay pinananatiling nakakulong sa loob ng mahabang panahon tulad ng sinabi ng mga alingawngaw. Hindi lamang siya ang pinuno ng pamilya Gibson, ngunit siya rin ang pinuno ng Golden Sunsets Heaven's Gate na sangay. Ang isang lalaking may ganoong uri ng katayuan ay natural na magiging isang kilalang tao sa underworld. Medyo na-curious si Harvey sa isang lalaking ganoong kalibre. Dahil hiniling ni Quill na makita siya, walang balak na tumanggi si Harvey. Pagkatapos sumang-ayon sa isang oras, si Darwin ay natisod na umalis sa lugar na may dahilan na kailangan niyang iulat ang sitwasyon. Alas 8 ng umaga, nag-aalmusal si Harvey nang sumulpat si Darwin sa harapan ng Fortune Hall na may maingat na pulang havel. Bakit sa tingin mo gusto akong makita ni Mr. Gibson? Tanong ni Harvey na nakasandal sa back seat. Pababa na ba ang yaman ng pamilya? Kailangan ba niya ng tulong dyan? O may balak ba si Prince Gibson na maghiganti sa akin? Masyado ba siyang nahihiya sa nangyari noon? Nag-isip sandali si Darwin. Sa tingin ko, maaaring iyon ang kaso. Naniniwala siya na may problema na nagiging sanhi ng maagang pagkawala ng mga inapo ng pamilya. Ang mga matatanda ay hindi kailanman nakalampas sa kanilang mga ika-60 taon. Sabi nga, speculation ko lang ito. Gusto lang ni Mr. Gibson na sabihin ko sa iyo na sa tingin niya ay isang kawili-wiling tao ka, at gusto kanyang makita dahil doon. Malamang na hindi siya tatayo para kay Prince Gibson. Kung ganoon ang kaso, hindi na niya sasabihin sa akin na imbitahan ka. Maaari lang niyang utusan ang kanyang pinakamagaling na manlalaban na kunin ka. Walang sabi-sabing tumanggo si Harvey. Nagpaplano man si Quill Gibson na makipagkaibigan o kalaban sa kanya, alam ni Harvey na kaya niya itong tanggapin. Sabi nga, naniniwala siya na ang isang matalinong tao tulad ni Quill ay hindi makakalaban sa isang kilalang tao dahil lamang sa isang mayaman na playboy. Kung iyon ang kaso, hindi magagawang tuparin ni Quill ang kanyang pangalan. Makalipas ang isang oras, dumating ang sasakyan sa isang lumang villa sa gilid ng Halroy Lake. Ang villa ay hindi bababa sa ilang dosenang taong gulang, na may maraming iba pang mga villa na nakapalibot dito. Ang lugar ay mukhang ganap na naiibang mundo. Higit sa lahat, ang lahat ng mga villa doon ay nababalot ng tradisyonal na hardin na puno ng kagandahan. Ang mga tao rito ay pawang mga martial artist na nakasuot ng damit, at sila ay sumisigaw habang sila ay nagsasanay sa mga arena. Nakita ni Harvey ang isang dalagang sinisira ang isang punching bag sa isang suntok lang. Natural, ito ay isang sinaunang sekta na naging isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Saglit na umiling si Harvey, hindi umimik. Maya-maya pa ay huminto ang sasakyan sa harap ng pinakamalaking villa.
Maluwag ang lugar, na napapalibutan ng asol na tubig at nakaharap sa magandang kalangitan. Magiging magaan ang pakiramdam ng lahat ng tumitingin dito. Sa ganitong paraan, Sir York, ipinarada ni Darwin ang sasakyan at nagpakita ng sinyas sa mga gwardya bago dinala si Harvey sa loob ng villa. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa isang hindi makamundo na lugar. Tila isang isla sa gitna ng lawa, kung saan-saan may mga puno. Ang mahinahong simoy ng hangin ay paminsan-minsan ay yumanig sa mga sanga, na nagpapakalma sa diwa ng isang tao. Bam! Sa isang bakanteng field, maraming tao ang makikitang nakatayo sa tabi ng isang matigas na mukhang matandang naka-wheelchair. Isang dalagang nakarob ang nagsasanay ng martial arts sa harap nila. Ang kanyang mga paggalaw ay medyo maliksi, sa tuwing ibinabato niya ang kanyang mga suntok, at napakalakas ng mga ito kaya nagagawa nila paputukin sa hangin. Tumango ang mga taong nanunood sa kanya. Ilang sulyap naman si Harvey, saka tumingin sa matanda. Nakasuot siya ng balabal na may 5 kulay na usa na may berda na gintong sinulid. Siya ay pagtiningnan ay nasa kanyang mga ika-60 taon, hindi siya ganoon katangkad at malakas, ngunit puno ng kalyo ang kanyang mga kamay. Ang mga taong tulad nito ay likas na kahanga-hangang mga karakter. Sabi nga, masasabi ni Harvey na nababalot ng evil energy ang ulo ng lalaki. Kumunat ang noo ni Harvey. Nakikita niya na ito ang pinakamataas na tao sa underworld ng Golden Sands, ang pinuno ng pamilya Gibson, at ang pinuno ng sangay ng Golden Sands' Heaven's Gate si Quill Gibson. Si Quill ay may mataas na katayuan sa underworld. Maraming tao ang humanga sa kanya. Ang kanyang pag-iral lamang ay humadlang sa iba pang puwersa mula sa underworld na makisali sa Golden Sands. Nakakatakot na lakas, isang makapangyarihang pamilya, at malaking suporta. Nasa kanya na kay Quill ang lahat. Ang mga katulad niya ay likas na may mataas na katayuan at maraming humahanga. Napatingin si Quill, na parang naramdaman niya ang titig ni Harvey. Isang malakas na aura ang lumabas mula kay Quill at bumalot kay Harvey, sinusubukan siyang subukan. Harvey crossed his arms, at mahinang ngumiti. Nagyelo si Quill, sinimulan niyang dagdagan ang kanyang aura. Kahit anong pilit niya, laging babagsak ang aura niya kahit walang ginagawa si Harvey. Nagulat si Quill, nawala ang kanyang aura na parang papababa. Bam! Isa pang suntok ang ibinato ng dalaga, at naputol ang isang dummy na kahoy sa dalawa. She then excitedly at tumalikod, as if gusto niyang ipakita ang kanyang husay. Tumingin si Harvey, at tumawa ng mapait. Napakaliit ng mundo, ang babae ay walang iba kundi si Penny. Matapos mag-isip sandali, sa wakas ay naintindihan na ni Harvey. Ang mga nakatagong pamilya ay palaging pinagsama-sama. Malayang nakakalakad si Penny sa paligid ng tirahan ng pamilya Braff, kaya ito ay natural lang sa kanya na turuan siya ni Quill. Dahil tutok na tutok si Penny sa kanyang pagsasanay, hindi na niya namalaya na may 2 pang tao ang nakatayo sa karamihan. Siya ay napakamaliksi, bawat suntok ay nag-iimpake ng malakas na puwersa na kumalusko sa hangin. Ang kanyang mga kamay, siko, tuhod, at binti ay pawang malalakas na sandata na madaling makapaghatid sa sinumang kalaban para sa kanya. Tumango si Harvey bilang paghanga. Sa lakas ni Penny, magiging King of Arms siya sa larangan ng digmaan. Kung siya ay maaaring maging isang Diyos ng digmaan o hindi ay nasa kapalaran. Nang sa wakas ay tapos na siya sa kanyang mga galaw, tinapos niya ang pagsasanay na may galit na pagtapak sa lupa. Nabasag agad ang mga tiles sa sahig. Ito ay isang nangingibabaw na tanawin. Pati si Darwin ay humanga. Naisip niya na ang mga talento ni Penny ay higit pa sa talento ng kanyang anak. Ang iba ay tumatango rin bilang pagsang-ayon. Safe to say, hindi ka pani-walang mabangi si Penny. Hindi naman half-bad ang Heaven's Feast ko diba? Isa ito sa signature martial arts move ng pamilya mo. Mukha namang ipinagmamalaki ni Penny ang sarili habang hinihintay ang pagtatasa ni Quill. Matagal na niyang gustong ipakita ang kanyang lakas sa harap niya. Nakakahiya naman. Napabuntong hininga si Harvey, at bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga salita ay tahimik,
ngunit ang mga eksperto sa paligid ay maaaring marinig siya ng maayos. Napatingin agad ang lahat sa kanya. Nang magtama ang mata ni Penny kay Harvey, nawalan agad ng kulay ang mukha nito. Natigilan siya nang makita ang mukha nito. Anong ibig mong sabihin, duwag ka? Karapat-dapat ka bang magsabi ng ganyan? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4675. Kumukulo si Penny sa galit. Dati, napahiya na siya sa tirahan ng pamilya Braff. Noong ibibigay na lang niya ang sarili kay Harvey. Natisod siyang umalis sa lugar nang walang anumang babala. Hindi niya alam kung nahihiya ba ito o duwag, pero sa paningin niya, ito ay tahasang nakakahiya. Sa tuwing naiisip niya ito, nagngangalit siya sa galit. Ilang beses niyang binalak na hanapin si Harvey sa Fortune Hall, ngunit sa bawat pagkakataon, sumusuko siya sa sandaling tumayo siya sa pasukan. Sa kabila ng kanyang pag-aaral sa kanluran, siya ay medyo mahiyain. Ang kanyang puso ay dumadaan sa lahat ng uri ng palaisipan nitong mga nakaraang araw. Natural, sinisisi niya ang lahat kay Harvey. Nang makita siyang magpakita na may nakakaawang buntong hininga, gusto niyang sakalin siya hanggang mamatay. Nang makita ni Harvey ang kanyang mapaghiganti na titig, likas siyang nanginig. Mabilis siyang pumunta sa likod ni Darwin para iwasan siya. Masyadong magulo ang babaeng ito. Wala siyang gustong gawin sa kanya. Dahil hindi niya kayang labanan ito, gusto niyang magtago. Iniisip ba ng isang eksperto sa geomancy na alam niya ang lahat dahil lang sa pinag-aralan niya ang aklat ng mga pagbabago sa loob ng ilang taon? Anong ibig mong sabihin dyan? Nang makitang ganoon ang pagkilos ni Harvey, nagalit si Penny. Bulag ako para tumingin sa'yo. Hindi ako magsasawang kausapin ka kung alam kong clown ka lang. Para sa isang taong may hindi pangkaraniwang katayuan tulad ni Penny. Kung nagalit man siya kay Harvey, hindi niya ito bibigyan ng paraan. Nang makita ang pag-aaway na parang magkasintahan, napangiti si Quill. Hindi niya itinigil ang laban, at sumenyas na huwag makuha ng iba na kasangkot. Tumingin si Darwin kay Harvey, na tuliro at madilim. You don't like my daughter, but you're into a tomboy like that. Ang sama ng loob niyang naisip. Nawala ng imek si Harvey. Kung lalala ang mga bagay, maaaring siya ay maging isang walang pusong tao sa mata ng lahat, o isa lang clown na kaya lang magpakitang gilas. Bumantong hininga siya, at sa wakas ay nagsalita. Sinasabi ko yan kasi mali lahat ng training mo. Ang mga nakatagong martial arts na tulad nito ay hindi lamang palabas. Kung sumuntok ka lang nang hindi mo alam kung paano huminga ng maayos. Hindi ka mabubuhay pagkatapos ng iyong mga ika-60 taon. Nagalit si Penny nang marinig ang kanyang sinabi. Bastos ka, tama na ang pagmumura mo sa akin. How dare you na insultuhan si Lolo Quill at sabihing hindi na siya mabubuhay paglampas ng 60s. Papatayin kita. Isang hakbang pasulong si Penny, at sinuntok si Harvey. Si Quill ay naging mahigpit. Tumigil ka, si Sir York ang bisita ni Mr. Gibson. Mabilis na sabi ni Darwin. Natigilan si Penny, ngunit hindi siya tumigil. Siya ay kumbinsido na si Harvey ay tumawid sa linya, gusto niya itong bugbugin hanggang sa magmakaawa itong pakasalan siya. Determinado, itinapon niya ang kanyang suntok habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bigla siyang nanlamig. Nasa panganan niya ang kamay ni Harvey. Kung gugustuhin niya, maaaring durugan niya ang leeg nito sa isang iglap. Safe to say, natalo na si Penny bago pa man magsimula ang laban. Natahimik ang lahat. Nagkatinginan silang lahat, hindi alam ang gagawin. Masyadong mabilis si Harvey. Ang bilis ay ang tanging paraan sa mahabang tagumpay kung tutuusin. Gayunpaman, ang bilis ni Harvey ay lampas sa imahinasyon ng sinuman. Kahit na ang isang eksperto na tulad ni Darwin ay hindi makita kung paano gumalaw si Harvey. Si Quill ay bahagyang na-shock na nagawa niyang makita ang bilis ni Harvey. You're no match for me, Miss Penny. Bahagyang ngumiti si Harvey habang binawi ang kamay. Isang mahinang halimuyak ang nananatili sa pagitan ng kanyang mga daliri.
Matingkad na pula ang mukha ni Penny, na nanginginig ang kanyang katawan, at mabilis siyang napaatras. Naturally, first time niyang maging ganito kalapit sa isang lalaki. Sapat na ang masculine aura ni Harvey para kiligin siya. Hindi niya akalain na ganito kabilis at galing si Harvey. Inihagis niya ang kanyang kamay, inihayag ang isang magandang mukhang baril. Plano niyang labanan si Harvey hanggang kamatayan. How dare you flirt with me like that, you bastard? Tinanggal niya ang safety lock ng kanyang baril. Penny, tumigil ka, sigaw ni Quill, huwag kang walang galang. Masasabi ni Quill na si Harvey ay isang natatanging manlalaban. Kahit na siya ay hindi isang Diyos ng digmaan, siya ay hindi bababa sa isang picking of arms. Si Penny ay lubos na mababa kumpara sa kanya. Maganda ang ibig sabihin ni Sir York. Kung may balak siyang kalabanan ka, baka nalumpo ka na o patay na. He's going easy on you. You can't be so unreasonable. Nagawa ni Penny na pakalmayan ang sarili matapos marinig ang sinabi ni Quill. Sa pag-iisip sa bilis ni Harvey, hindi niya maiwasang kiligin. Alam niyang hindi niya ito makukuha sa pakikipaglaban. I'm sorry, Sir York. Mainit ang ugali ng junior ko. Sa kabila ng malamig niyang anyo, may puso siyang bata. Paumanhin kung nasaktan kanya sa anumang paraan. Nanghihinang tumayo si Quill, at lumuhad sa isang malalim na busog bago muling bumagsak sa kanyang wheelchair. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, masasabi niyang masakit at mahina ang mga paa ni Quill. Nanliit na rin ang mga kalamnan ng lalaki. Nakatayo lang si Quill dahil sa kanyang powerful aura. Hindi nanindigan si Quill para kay Prince Gibson, at napakagalang din. Dahil dito, nagkaroon ng magandang impression si Harvey sa kanya. Masyado kang mabait. Responsibilidad ko rin ang sitwasyon. Dapat tumahimik na lang ako. Ngumiti si Harvey, na parang ibinabalik ang pagpapakita ng paggalang ni Quill. At saka, hindi naman ako nasaktan. Hindi naman kailangang humingi ng tawad, aniya. Hahaha. If you don't mind, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Balita ko maganda rin ang relasyon niyo ni Kellan. Inaalagaan ko siya tulad ng ginagawa ko sa kapatid ko. Hindi na kailangang maging magalang. Nagkusa si Quill na mapalapit kay Harvey. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Penny. Hindi ko alam kung anong klaseng conflict ang mayroon kayo ni Harvey, pero talagang nagkakamali ka sa paghampas ng ganyan. Humingi ng tawad kay Harvey ngayon na. Si Penny ay mukhang madilim. Pinahiya siya ni Harvey sa kanyang geomancy arts, at ngayon, nalampasan siya ng kanyang galing sa pakikipaglaban. Siya ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo. Pero dahil utos ito ni Quill, wala siyang choice kundi ang mag-ipon ng lakas ng loob. I'm sorry, sabi niya. It's fine, casual na sabi ni Harvey na may ngiti sa labi. Bata ka pa, mukhang malayo ang marating mo, pero matigas ang ulo mo. Maliban sa katotohanan na naninirahan ka sa kanluran at nakikibahagi sa kulturang iyon, nagsasanay ka sa iyong nakatagong martial arts tulad ng ginagawa mo sa iba pang kasanayan sa pakikipaglaban sa ibang bansa. Kung walang lugar para ilabas ang iyong enerhiya, natural na mapupuno ka ng apoy. Dahil naging malas ka sa mga lalaki, normal lang na kumukulo ka sa galit. Sa ganitong mga kalagayan, ang iniisip mo lang ay ang makipag-away kung kailan mo gusto. Likas na sinundan mo ako. Hindi naman sa totoo lang na napupuot ka sa akin, pantay-pantay ang galit mo sa lahat. O sa halip, galit ka sa lahat ng lalaki ng pantay-pantay. Natigilan si Quill, at nagpakita ng malalim na ekspresyon. Hihihi, inaamin ko, medyo marunong ka sa geomancy arts, pero hindi ako kalaban mo in terms of martial arts din. Sabi ni Penny. Malamig siyang tumawa. Gayunpaman, ang Heaven's Fist ay isa sa pinakamahusay na ipinagbabawal na pamamaraan ng Heaven's Gate. Maaari bang maunawaan ng isang tulad mo ang bagay na iyon? Napangiti ng mahina si Harvey. Sa tingin mo ayaw ko. Anong biro? Isa siyang pinakamataas na Diyos ng digmaan, bihasa sa lahat ng uri ng sining ng pagpatay. Masasabi niya ang mga katangian ng nakatago lamang na martial arts sa isang sulyap lang. Mukhang nakakatakot ang iyong Heaven's Fist.
Pero kung tama ang hula ko, kalahati lang ang natutunan mo sa dapat mong gawin. Alinman sa pamamaraan upang makondisyon ang iyong enerhiya ay nawala sa oras. O sadyang itinago ng mga taong nagturo sa iyo nito ang bahaging iyon. Ang iyong pagsasanay ay dapat na isama ang parehong panloob at panlabas na mga kasanayan, ngunit ito ay naging isang pasikat na panlalansi. Kung hindi naglalabas ng enerhiya kung kailan dapat, unti-unti mong masasaktan ang iyong mga panloob na organo, walang paraan para maibalik ang pinsala. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo mong masisira ang sarili mo. Sinasaktan mo lang ang sarili mo sa puntong ito. Walang saysay ang pagsasanay. Pagkatapos mong umunlad sa iyong martial arts, masikip ang iyong dibdib. Madalas kang gigisingin ng mga bangungot sa gabi. Kapag naging bihasa ka, walang tigil ang pag-ubo mo ng dugo. Mamamatay ka kapag umabot ka sa mga huling yugto. Maaari kong mahihinuhan na ang mga nagsasanay sa Heaven Fist ay hindi makakaligtas sa kanilang ika-60 taon. Tiyak na uubo sila hanggang sa sumakit din ang kanilang mga baga. Halimbawa, kahit na si Penny ay gumawa ng kaunting pag-unlad, nahihirapan siyang matulog sa gabi. Iisipin niya na ito ang kanyang pagnanasa na kilos. Mr. Gibson, uubo ka ng 3 sunod na araw pagkatapos mag-ensayo, na nagiging sanhi ng panghihina ng iyong mga kalamnan. Sa puntong ito, pinipigilan ka lang ng sarili mong lakas. Upang mabuhay, kailangan mo ng mga eksperto upang ayusin ang iyong daloy ng dugo sa pamamagitan ng pag-channel ng kanilang enerhiya sa iyo. Tama ba ako? Nagulat si Quill at Penny, at hindi makapaniwalang tumingin kay Harvey. Hindi nila akalain na ganito pala kabihasa si Harvey sa martial arts. Hindi lamang niya agad na isiniwalat ang kanilang mga sintomas, ngunit itinuro pa niya ang pangunahing problema ng kanilang pamilya sa pamamagitan lamang ng isang sulyap. Sumulyap si Harvey kay Darwin pagkatapos noon. Halos tuluyan ka nang naparalisa noon. Ang mga corpse walker ay nasangkot sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, ang Heaven Fist ay isa rin sa mga dahilan. Sinasaktan mo na ang sarili mo sa pagsasanay lang. Ngayon, mababa ang katawan mo kumpara sa isang ordinaryong martial artist. Kapag nasaktan ka, mahihirapan ka ng makabawi. Malamang na madagdagan din ang pinsala. Nakakakilabot ang ekspresyon ni Darwin. Tama, alam ko na ang Twisted Palm ay hindi may kukumpara sa Heaven's Fist, gaano man kahanga-hanga ang mga corpse walker. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred Martial Arts Training Ground ay hindi for show. So yun ang totoong dahilan. Kung maaalala ko, sa 3 ipinagbabawal na martial arts ng Heaven's Gate, ang mga inapo ng Heaven's Fist ay huwag na huwag lumampas sa kanilang mga ika-60 taon. Akala ni Mr. Gibson ay dahil ito sa kanilang swerte, ngunit ang martial arts naman talaga ang problema. Hindi man lang alam ni Darwin ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Kung si Harvey ay hindi nagbubuga ng kalokohan, kung gayon walang higit na dalubhasa sa geomancy ang makakalutas sa problema. Hindi ito tungkol sa geomancy noong una. Nagbago ang ekspresyon ni Quill. Maya-maya lang ay nagsalita na siya na may pagkautol sa boses niya. So sinasabi mo na hindi problema ang swerte ng pamilya. Si Quill ay nasa 60 taong gulang na. Nag-aalala siyang mamatay. Matapos marinig ang mga pamamaraan ni Harvey, gusto ni Quill na subukan ni Harvey na tulungan ang pamilya Gibson. Ang mga eksperto sa geomancy na dinala niya sa nakaraan ay naniniwala na may problema sa pamilya, ngunit hindi nila kayang lutisin ang anumang bagay. Gayunpaman, talagang nakagawa si Harvey ng gayong mapagpasyang pahayag. Ang krisis ng pamilya na dumating mula noong sinaunang panahon ay kasangkot sa Heaven's Fist, pagkatapos ng lahat. Napatingin si Harvey sa ulo ni Quill, pagkatapos ay sa bahay na hindi kalayuan. Binuklat niya ang kanyang Centennial Book. Medyo may problema ang kapalaran ng pamilya, pero hindi naman ito big deal. Ikaw at ang iyong pamilya ay makakakuha ng malas mula dito, ngunit hindi nito masisira ang lahat. Maraming martial arts family ang may parehong problema. Maglagay lang ng ilang ancestral weapons sa paligid para sugpuin ang masamang swerte. Mukhang nababalot ka ng kaunting evil energy, pero hindi ka gaanong maaapektuhan.
Kaya kung harapin ito ng tama ngayon din. Ang pinakamalaking problema ay ang Heaven Fist pa rin. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Isipin mo ito, maliban sa pamilya Gibson, sino pa ang nakapag-aral ng Heaven's Fist at namatay na matanda? Natigilan si Quill, at nahulog sa malalim na pag-iisip. Sa Heaven's Gate, ang pamilyang Gibson lang ang nakapag-aral ng Heaven's Fist. Wala ni isa sa amin ang nakalagpas sa ika-60 taon, bagaman. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala kami na ito ay nauugnay sa geomancy, at hindi ang martial art mismo. Sa pag-iisip, mayroon akong isang senior na nakapag-aral ng Heaven's Fist kung nagkataon. Kahit siya ay hindi nakalampas sa kanyang 60s, sabi ni Quill na may mapait na ngiti. Akala ko nagkataon lang ito, pero tumingin si Penny kay Quill na may nakakakilabot na ekspresyon. Lolo Quill, sinasabi mo bang hindi na tayo makakapag-practice ng Heaven's Fist? Ang Heaven's Fist ay isang ipinagbabawal na martial art para sa pamilya Gibson at sa Heaven's Gate. Kung wala ito, paano dapat mapanatili ng pamilya ang posisyon sa loob ng training ground ng sagradong martial arts? Nag-aalala si Penny. Para sa isang pamilya ng mga martial artist, ang martial arts na maaaring ipasa sa pagitan ng mga henerasyon ay higit na mahalaga kaysa sa maraming iba pang bagay. Tiningnan siya ni Quill na may nakakatakot na ekspresyon. Mula ngayon, walang sinuman sa pamilya ang papayagang magsanay ng Heaven Fist. Ang mga gagawa ay isa sa alang-alang bilang mga traidor. Si Quill ay isang mapagpasyang tao, sa kanyang mga mata, ang buhay ng kanyang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa martial arts. Ang sabi, siya ay heartbroken pa rin nung sinabi niya yung mga katagang yon. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven's Fist ay naipasa na sa loob ng daan-daang taon. Gayunpaman, kailangang tapusin ito sa kanya. Kahit ganun, yung mga nagsanay dito ay hindi man lang makalampas sa kanilang mga ika-60 taon. Naniniwala siya na dapat siyang maging determinado tungkol sa desisyon. Naging matamlay si Penny. Siya ay gumugol ng ilang taon sa pagsasanay ng Heaven's Fist. Itatapon niya lahat kung pipilitin niya upang ihinto ang pagsasanay. Agad namang nagpalit ng ekspresyon si Darwin at ang iba. Kung titigil ang pamilya Gibson sa pagsasanay ng Heaven's Fist, mawawalan sila ng awtoridad bilang pinuno ng Golden Sands Heaven's Gate Branch. Mawawalan din sila ng karapatan na maging nakatagong pamilya. Kung hindi sila mag-iingat, ang Golden Sands ay madaling mahuhulog sa mga kamay ni Faceless. Ang mga nakatataas sa pamilya Gibson ay namutla matapos itong mapagtanto. Ayaw nilang maniwala na nangyayari ito, ngunit naroon ang katotohanan. Hamalakhak si Harvey. May problema nga ang Heaven's Fist. Pero hindi naman kailangang sumuko ng ganoon lang. Dahil ang martial art ay pag-aari ng bansa, ang kailangan lang nating gawin ay humanap ka ng paraan para ma-regulate ang enerhiya na akma. Ang lakas ng Heaven's Fist ay tataas man lang ng 3 beses. Higit sa lahat, ang berserk energy sa loob ng iyong katawan ay magiging regulated, na magpapalawak ng buhay ng lahat. Kung tutuusin, ang punto ng nakatagong martial arts ay palaging palakasin ang katawan. Natigilan sina Darwin at Penny. Isang paraan upang ayusin ang enerhiya. Ang mga paraan na iyon ay pawang mga lihim na nakatago sa marami. Sa buong kasaysayan ng Heaven's Gate, sinisikap ng mga eksperto na humanap ng mga angkop na paraan para makontrol ang enerhiya ng hindi nagtagumpay. Gayunpaman, sinabi ni Harvey na gagawa siya ng paraan. Natigilan ang lahat, at hindi nila alam kung paano magre-react. Si Harvey naman ay naguguluhan. Ganun ba talaga kahirap? Ilang minuto lang ang kailangan niya para makahanap ng ilang paraan para maayos na ayusin ang enerhiya. Wala akong paraan sa mga salita, Harvey. Pero hayaan mong sabihin ko ito sa iyo ng diretsyo. Ang pagkakaroon mo rito ay talagang isang pagpapala sa akin at sa pamilya. Kabanata 4680. Ibibigay mo pa sa amin ang mismong bagay na nawawala sa aming martial arts. Maraming ililigtas mo ang mga disipulo ng pamilya Gibson. Hinding-hindi ko maibabalik ang pabor. Kung ayaw mo, maging sworn brothers tayo. Magsisimula na tayo ngayon din.
Ngayon, ikaw ang nakatatanda sa lahat ng mga disipulo ng sangay ng Golden Sands Heaven's Gate. Kung sino man ang manakit sa iyo ay sasaktan ako. Kung sino man ang lalaban sa iyo ay lalaban din sa akin. Mga nagsumpa ang kapatid, Senior of the Heaven's Gate. Ang mga tao ay nanlamig sa kanilang kinalalagyan, hindi sila natauhan. Ganun din ang ginawa ni Harvey. Pati si Penny. Hindi makapaniwala si Darwin sa narinig niya, kung totoo ito, mas mataas ang status ni Harvey kaysa sa kanya. Nagkatinginan ang iba pang mga nakatataas, gusto nilang pigilan itong mangyari, ngunit alam na alam nila kung bakit nagpasya si Quill na gawin ito. Magiging baliw sila kung hindi nila hinila ang isang kilalang tao sa kanilang panig. Ituturing ko ang katahimikan mo bilang pagsang-ayon, Harvey. Kami mula sa Underworld ay walang pakialam sa kadakilaan. Tadhana lang ang iniisip namin. Dahil wala kang opinyon laban dito, magkapatid na tayo. Hinawakan ni Quill ang kamay ni Harvey na mukhang madamdamin. Bago natauhan si Harvey, tinawag ni Quill ang kanyang mga tao na may dalang mga tasa ng tsaa. Nabuo ang kanilang relasyon bilang magkapatid pagkatapos nilang ibaba ang kanilang mga tasa. Natigilan si Harvey. Dumating lamang siya upang makita ang padre de pamilya. Paano niya nagawang maging senior sa buong sangay ng Heaven's Gate ng Golden Sands? Mula ngayon, tahanan mo na rin ang pamilya Gibson. Kapatid ko na kayo ngayon. Mas matanda ako sa iyo, kaya laktawan ko ang usapan na sabay tayong mamatay. Ang sabi, magkasama tayo ngayon. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Ang pamilyang Gibson at ang Golden Sands. Ang sangay ng Heaven's Gate ay sa iyo din na kontrolin. Kukunin ko ang pamilya John para sa iyo kung gusto mo. Si Harvey ay nadama na hindi makapagsalita, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala talaga siyang pakialam sa mga ganyang bagay. Ngunit ganap na nilinaw ni Quill, na ang pamilya Gibson ay palaging nasa likod ni Harvey, anuman ang mangyari. Nagkatinginan sina Darwin, Penny, at ang mga nakatataas. Sinampal ni Penny ang sarili sa mukha para siguraduhin hindi siya nananaginip. Hindi niya ito matanggap. Pagkatapos ng lahat, maraming mga tao ang nagsisikap na kaibiganin si Quill sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, hindi niya pinansin. Sa mga mata ni Penny at ng lahat, tila nagsusumamo si Quill habang hinihiling na maging kaibigan ni Harvey. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa wakas ay natauhan si Harvey, at mapait na tumawa. Sa palagay ko ay hindi ito nararapat, Mr. Gibson. Sino ba yang tinatawag mo dyan? Kapatid mo ako. Nagagalit si Quill. Maliban na lang kung minamaliit mo ako at ang buong pamilya. Wala kang choice kundi kilalanin ako bilang kapatid mo. Natahimik si Harvey matapos marinig ang sinabi ni Quill. Wala siyang choice kundi ang tumango. Fine, Quill. Kahit anong sabihin mo. Naunawaan ni Harvey kung gaano kaagapay ang mga tao mula sa Underworld. Kung hindi niya ipinakita ang kanyang paggalang, gagawa siya ng sinumpaang kalaban.